Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet. At ngayon, nandito tayo sa 2025 Shanghai Auto Show para i-check ang mga bagong releases ng Omoda. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Oh, mga katandem! Another promising car from Omoda, ang C5 SHS. Futuristic ang design nito, may X-factor talaga. Kita nyo naman sa mga linya ng bumper sa harap. Sleek ang design, walang butas ang grille sa harap. Ito nga pala ay may SHS technology, which means super hybrid system that puts out 200 horsepower with 288 Nm of torque. Punta naman tayo sa side profile. Simple at elegante pero sporty talaga. May roof rails, ready na for roof racks. Ang mugs niya, 18-inch na rin. Minimalist design sa spokes pero astig pa rin. Sa likod naman tayo. Ganda ng taillights ito, may kidlat at siguradong eye-catching sa kalsada lalo na sa gabi. At napansin nyo ba yung mga linya na pa-X sa harap? Meron din ito sa likod. Dito tayo sa driver's seat. Ayun, ganda. Napaka-futuristic ng design ng kanyang steering wheel. Yung infotainment system niya, napakalaki. Parang nasa 14-13 inches siguro to. Tapos ito naman yung kanyang cluster gauge, which is digital na rin. Tapos yung kanyang shifting, ito, mga control, sobrang minimalist. Meron pa tayong lalagyanan dito, dalawang cup holder. Dito naman, meron tayong napakalalim na glove box or compartment dito. Punta naman tayo dito sa likod na upuan. So ako, 5'9" ako pero tignan mo sitting comfortably, hindi tumatama yung tuhod ko at hindi naman nakabend yung mga knees ko. So okay siya para sa akin. At nakita nga rin pala namin tong JQ J5 EV na pang off-road ang datingan. Oh, nakita nyo ba yung makikita ko mga katandem? May kamukha itong British brand na SUV, di ba? Hindi ko lang sure kung kailan i-release ito sa Pilipinas pero excited na rin ako makita ito sa daan at overlanding scenes. Ito nga pala isang bagong model na Omoda na nilaunch dito sa Shanghai Auto Show, ang C7. Talagang kaabang-abang naman talaga ito mga katandem. Styling at specs pa lang, state of the art na. Pero mamaya natin ito pag-usapan takamin ko muna kayo. Mga katandem, nandito tayo ngayon sa Chery Test Drive kasama ang Omoda, JQ at syempre yung iCar. So nandito tayo, kasama natin ng iCar V23 na hindi pa i-release sa Pilipinas sa ngayon. So ang napapansin ko rito, so yung front nito, retro design, bilog, LED lights. Meron makikita tayo 3 camera sa ilalim. And then yung grille niya, minimal lang din yung butas kasi electric siya. So yun, malapit yung gulong sa harap. So isa to sa mga pinakaabangang i-release sa Pilipinas under JQ syempre. Dito naman tayo sa side angle, no. Makita nyo, 20-inch rims. So nung na-test drive natin kanina, feel ko, minimal yung body roll, tight yung mga radius turns niya. So ito, minimal din design ng door handle. So hila lang, bukas na siya. Same sa harap. Yan. Okay. Then may step 4 din siya. And ready siyang lagyan ng accessories na roof rails para kung magkakarga kayo kung maglalagay kayo ng roof tent or rooftop tent yan. Ready na siya for off-road. So sa likod naman tayo. Dito naman sa likod, sobrang din, simple lang din yung design niya pero cool na cool, no? Ito yung brake lights. Ito meron tayong radar sensors. Same dito, may sensors din tayo. Ito yung third brake light niya, umiilaw din siya. Then dito yung rear camera niya or parking camera sa likod. And then, buksan naman natin yung likod. Yan. Space, ample na ample. So, makapaglagay tayo ng mga 2 malaking maleta. Then dito, yan, maluwag din. Kasya pa isang maleta rito, maliit. So dito naman tayo sa loob ng V23. Nakita nyo naman, ang ganda ng manibela. Sleek na sleek, kulay puti. Tapos yung screen, napakalaki. Then yung kanyang instrument panel, I think dito na rin siguro, no? Kasi wala siyang instrument panel dito. So yung texture nito, rough, ang ganda. Talagang pang off-road talaga. Tapos yung controls, may pagka-retro kasi retro design yung labas, retro design din sa loob. So DPH siya, no? Then yung mga toggle switch niya, like for hazard, yan. Toggle mo lang up and down for deactivate. Then ito, meron din dito sa aircon vent controls at saka yung sa mga defogger niya. And aircon vents, 2, magkabila, side and yung driver side. So meron siyang glove compartment dito sa gitna, which is armrest na rin. Then dito sa harap, meron naman siyang sabitan, which is ang maximum niya is 3 kilograms. So yan.
ito mga katandem, i-drive natin itong V23 ng iCar. So i-release to under JCU sa Pilipinas. So ito yung all-wheel drive version. So kanina, yung professional driver yung nag-assist sa atin. Ngayon, tayo naman na mag-test drive. Tara na! Okay, go! Here, this one. This. Left, okay. Okay. Then, where? Where do I enter? There? Then inside the cone or outside? Oh, sorry. Just like, okay. All right. This one? All right. Okay. Okay. We're done? Okay. Alright. Ang ganda ng handling niya for I mean, parang mini ano siya, light off-roading pero ganda ng handling, ganda ng acceleration, softness of your ride. Wala akong masabi. So ito yung mga magandang abangan natin na i-release ngayon sa Pilipinas. So dito naman tayo sa iCar 03T, which is JCU EJ6 naman sa atin sa Pilipinas. Ito naman, futuristic yung design, sleek yung headlight, then meron siyang fog light. Dito naman, merong intake ng hangin na lumalabas naman dito sa may fenders. So dako naman tayo sa gilid, halika. So dito naman tayo sa side angle, no? Meron tayong 19-inch rims. So yung design ng grills na intake sa harapan, meron din dito sa gilid. Yung pop-out na door handles, then roof rails. Dito naman tayo sa likod, yung brake light niya, futuristic din design, no? Parang merong mga lights sa ganyan. Tapos yung grills na galing sa harap, lobas din papunta dito sa likod. Ito naman, hindi ito tire carrier, ha? Additional luggage space ito or kung anong pwede mo ilagay dyan. Buksan naman natin. Yan. So, maluwag din naman yung luggage space niya at meron ka pa rin pwede ilagay dito sa ilalim. Dito naman tayo sa loob ng iCar 03T. May kita mo rito, maliit yung kanyang instrument panel, may malaking screen, meron ding space or armrest na pwede lagyan ng gamit. Yung manibela, mas maliit siya compared sa V23, pero slick pa rin design, medyo hindi siya talaga perfect round, no? Meron tayong aircon vents magkabila at sa center. Meron din space dito sa ilalim. And yung headroom, mga isang dangkal, meron din tayong sunroof. Grabe, ang laki ng sunroof. At saka may putol din siya, dalawa hanggang likod. So moonroof, sunroof siya. Yung mga controls, sobrang minimalist ng controls niya. Ito yung shifting niya. Ito yung park button. Sa kabila yung sa windshield wiper controls. So ito yung controls ng infotainment system niya. So hindi lang natin makita kasi hindi siya naka-English version, Chinese version siya. Pero dahil nakikita mo yung controls, may up and down, left and right, then pinipihit siya pabalik-balik. Yan. So ngayon, itetest natin yung kanyang acceleration speed sa straight line at yung braking test na. Let's go! Nice amount of torque. Braking. Okay. Approved! So dito naman tayo sa slalom. S. And yung round turn. So dito naman itetest natin yung body roll niya, no? Wow! Grabe, kahit apat yung nakasakay. Plus braking. Grabe. Minimal. Medyo minimal kasi common naman sa mga SUV talaga yung body roll. Lalo na pagka may sakay, no? Pero ito, hindi naman sobrang minimal, pero sakto lang. Okay, yung comfort. Suspension is okay. Maganda yung suspension. Halos di ko naramdaman yung bumps. And yung seat, yung cushion, maganda, malambot. Ito naman, tayo naman na magkatay. Straight line. Good. Too early. Sorry. So, there? This one. Oh, this one. Okay.
You. Ganda. So, same experience kung nasa passenger ka, sa driver. Siyempre, mas masarap yung experience ng driver kasi ikaw yung nag-drive. Ganda siya, sarap siya i-drive. Alright. Andito naman tayo sa plant tour ng Chery. Itetest drive naman natin tong G5 na EV. So, napansin ko sa dash nito, no? Napaka-sleek, simple. Yung infotainment system niya, patayo siya, no? Tapos yung may instrument panel din na digital. Yan, so ito. Test drive mo natin yung straight speed. Yeah, straight. Yeah. Okay. Okay. Yep. Yes. 3, 2, 1, go. Okay, do you see that? Look down the corners. Yeah, this one. Yeah, it's braking point. Okay. Wow. Okay. That's nice. Stop the car and keep going. Hmm. And here we can maybe slowly. Okay. Here. You have It's it big. goes at around 30 kilometers an hour. Okay, accelerate on the corners. All right. Well, here is the slalom. Slalom. Yeah, we go here and turn right. Okay. And the speed up. And finish. All right. You need to go here, Rose. It's a finish road. And then slow down. Okay, at ako naman na mag-test drive. Halika, samahan niyo ako. Okay. Ready? Go. Okay, go. Okay. Focus about the braking point. This is braking point. Yeah. Braking. Yes, right. Good. Okay. Okay, go to the public road. Right. Speed up. Speed up. Push. Okay. Okay. Then do I go to the right or to the left? Yes. Okay. Left side and the turn Left right. side, all right. Okay, turn right and speed up. Good. Okay. Show your speed. Left side. Okay. In the finish road. Nice. Very good. You see? You can do it. Mga katandem, dito naman tayo sa Omoda C7 SHS, which is super hybrid system. Ito, simple yung grill niya, aggressive yung design, pero may lumulusot na hangin dyan. Ito, may camera tayo sa harap, and may mga patayo tayo na design dito sa harap din, sa lower part. And yung headlight futuristic, pero walang kaarte-arte. Punta naman tayo sa gilid. So sa harapang part, meron tayong fender flarings dito na nagkukontinue hanggang sa likod. Pati sa likod may fender flarings. Tapos 19-inch rims. Itong guhit na to, perfectly parallel sa guhit sa likod. And sa mga good news sa mga nag-car camping dyan, meron na tayong built-in na roof rail, which is load bearing. So ito yung handle, simple-simple, pull out lang para buksan. And folding mirrors. Punta naman tayo dito sa likod ng C7. Nakita nyo ba yung headlight sa harapan? Ito, yung design niya na aggressiveness, continuous yan hanggang dito sa likod. Pag nakita nyo, parang kidlat to. Tapos may SHS dito. And yung patayo na mga design sa likod, same sa harapan. And ang isang feature na nagustuhan ko rito is yung may third brake lamp siya. Tapos nakatago yung rear wiper. So ngayon, test drive naman natin itong C7 SHS. So itong drive natin ngayon is a mahabang straight line. Then meron tayong slalom doon sa dulo. So ngayon, ang mag-drive muna is ang ating professional driver. Then after dito, ako naman na mag-drive. Ready? Ready? Yep, ready? Go. Okay, there's a slow down. Slow Under down. brake. Oh, You can you can brake hard. Okay, just there. wait. Okay, so as you, alright. Okay.
So yun, stable pa rin siya. So straight line, pabalik na tayo. After nito, ako na muna magka-try. So ako na muna magka-drive. So doon tayo sa starting line. So gusto ko yung feel ng manibela nito, parang sporty. Kasi hindi siya perfect circle, pa-square siya. So yan, acceleration speed from 0, go. Ganda ng launch. Super stable. Okay, hitting 100. Okay, good. Ganda. Medyo. Then I will enter the second one, right? Like that? Yes. Okay. So entering. Konting palag. Okay. Nice. Very exciting. Ang ganda ng handling. So napansin ko rito, no, sporty yung suspension niya. Di tulad na C5 na medyo malambot, pero komportable pa rin. Nandito tayo ngayon sa official debut ng Omoda C3 na possible lumabas sa Pilipinas later this year. Nangyari sa China kasama ang katandem natin na si Jet. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.